Okay, sa issue pa rin ni Kilua, yung Golden Retrievers Camarines Sur na pinatay ng isang tanod dahil sabi niya nangangagat na daw ito ng mga tao, ay may comment si Ma'am Elena Abindano Ong. Sabi niya wala siyang karapatang patayin si Kilua. As recent developments showed na si Kilua ay nag-test ng positive for rabies. Ibig sabihin, na-determine na siya ay may rabies nga. At ang isang rabid dog ay nangangagat na lang indiscriminately at nagkakalat ng rabies virus, and ito ay isang sakit na nakamamatay, fatality rate is 100%. So sabi naman ng iba, no, walang karapatan yung tanod patayin si Kilua. Meron din mga nagsasabi na hindi rin yun enough reason, yung nangangagat yung aso, hindi enough reason yon na patayin yung aso. Okay, ito po yung sinasabi sa batas. Sa Animal Welfare Act ay hindi po talaga pwedeng patayin ang aso, pero pwede itong gawin. Isa sa mga exceptions to the rule ay ang pagpatay sa isang aso na nagsasabi dito na nagpo-pose na ng danger sa life or limb ng isang human being. Okay, so kung ang isang aso ay pwedeng makapatay, no, nagpo-pose na ng danger, or pwede siyang makapinsala sa kalusugan ng isang tao, kahit isa lang, ay pwede itong patayin. Okay, so pwede pong patayin ang isang aso na mangangagat. So, pwede. But, ito po yung sinasabi sa batas, it should be done in a humane manner determined by the law, the government. So ito pong pagpatay usually sa mga dogs na may rabies o kaya nagpo-pose na ng significant danger or imminent danger sa buhay or kalusugan ng isang tao, ginagawa pa rin po dapat yan sa isang humane manner, and usually yan by a licensed veterinarian using drugs used to put dogs to sleep. Hindi po pwedeng pukulin ng bato or ng panghampas ang aso para ito ay patayin. So doon po nagkamali ang tanod sa paraan niya ng pagpatay. Okay, if it's determined na talagang positive si Kilua, again, there is also another side na yung pagiging positive nung test ay inaccurate daw or potentially inaccurate because of the duration na 5 days later na tinest after na nailibing na si Kilua at patay na. So sinasabi nila there could be a possibility na inaccurate yon because the sample was too old or na-contaminate na yung sample dahil dinala si Kilua doon sa slaughterhouse kung saan merong mga ibang asong nadala na doon, and maaaring ibang mga aso na yon ay may rabies. Baka yung rabies ay galing doon sa ibang aso. Pero I think that's too far-fetched na mag-false positive ang test sa rabies dahil buhay pa, ibig sabihin yung rabies, or buo pa yung mga antigens ng rabies nung dumating siya sa laboratorio, and mas likely na false negative ang maging resulta sa test kasi nag-deteriorate or na-degrade na or nasira na yung mga rabies virus particles supposedly after mga few days lang. So this is a very controversial case pa rin, and until it's determined by the right channels, hindi lang sa social media, dapat ito ma-determine by the court of law, no, by lawyers and people who know what legal matters mean or kung paano iniimbestigahan at hinahatulan ng mga ganitong mga klaseng kaso. So, all we can do is speculate, all we can do is give our opinions dito sa social media. Your opinions may be very intelligent, your opinion may be stupid, but we're all entitled on our own opinion. So, this is my opinion. I think, no, tama naman na pinatay ang isang aso na nangangagat na at ayun, pwedeng makapinsala ng ibang mga tao. For me, I think human lives is always more important than animal lives. You may think differently, but that's my stand. And yung pagpatay sa isang aso na nangangagat na ng mga tao at maaaring makapinsala ng malubha sa isang tao, kahit isang tao lang, I think yung pagpatay sa isang aso na yon or any other animal is justified.
but should be done in a humane manner. Yung pagpukol dun sa ulo ng aso, it probably was very quick also. It was probably painful, but mabilis na nangyari, hindi naman tinorture yung aso. So I think hindi siya humane, but it's probably the quickest and the fastest way that the person could have handled the situation given the circumstances na nangangagat talaga yung aso and wala naman sa leash, hindi naman nakakulong yung aso, so it could go to other places, no? Kung hindi niya ginawa yun, baka nakapunta sa ibang mga lugar pa at nakakagat pa ng mga ibang mga tao, di ba? Lalo ng mga bata. May isang video din lumabas ngayon, isang bata pinagtutulungan ng 3 aso, niluluray-luray yung bata, parang pinagtutulungan siya. It's another story, maybe for another vlog. Pero pagka gano'n, no, nakita ko yung anak ko, tapos kinakagat ng 3 aso, pinagtutulungan ng 3 aso, ay patayin ko po yung 3 aso na yon. Sorry to speak, no, kahit pukulin ko yung mga ulo ng mga aso na yon para sagapin yung sarili kong anak. It's just real talk, guys. Walang pa sikot-sikot na, walang pa keme-keme, pero papatay talaga ako ng aso kung yung asawa ko na or yung anak ko ang niluluray-luray ng aso. Alright, so I would not be I would not go so far as to say na I suggest you do the same, but again, no, we will all face the consequences of our actions. Kaya kung ano man yung piliin natin gawin sa mga ganong circumstances, sa ganong mga sitwasyon, tayo mananagot niyan, and yung depende na lang sa husgado, sa real judge, not social media judges, ang magiging resulta ng kaso at mga kahinatnan ng mga taong involved. Okay, so keep your dogs leashed or caged all the time para po hindi po magkaroon ng ganitong mga cases. And keep your dogs vaccinated by proper vaccinations using licensed veterinarians. Hindi po dapat yung mga tao lang na hindi naman lisensyado ang nagbabakuna sa mga aso natin, kagaya nung nangyari daw kay Kilua. Allegedly, binakunahan si Kilua ng hindi naman mga licensed vets. Kaya maaaring nagkaroon ng vaccine failure, kaya nagkaroon ng rabies si Kilua at nag-positive ito. Kung totoo nga na positive yung case ni Kilua, which I think is most probable. Okay, so yun po masasabi ko. Siguro this would be the last of my videos about Kilua. I have been accused of using the Kilua case just to get more views, just to get more followers sa blog ko. I really don't care. I was dragged into the situation. Marami nagtatanong nga sa akin kung ano daw ang feedback ko doon, kung ano daw masasabi ko doon. Whether you watch this or not, I'm just telling you what I feel and what I think about the situation. Maaaring ma-enlighten din ng iba sa mga viewpoints ko na hindi, I think this is a viewpoint that is not, would not be agreed upon by many, especially yung mga super dog lovers na they think the dogs are more important than humans. I think differently. Okay, so pasensya na sa mga iba ang mga pananaw, but this is my viewpoint. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9.